kasi yung mahirap mga kababayan, sa totoo lang, sa isang tao kapag ka ikaw ay sinisiraan mo yung tao na wala namang ginawa kung hindi natulungan ka pa nga, ika nga mga kababayan. So ngayon, bago natin pag-usapan yung patungkol kay Vic Rodriguez, gusto ko lamang po magpasalamat sa lahat ng mga nagpunta dun sa rally mga kababayan at nakiisa dun po sa rally ng panawagan na ma-impeach etong si Sara Duterte. Alam niyo mga kababayan, marami ang mga nagpunta kahapon sa rally, kaso nga lang hindi tayo nakapunta dyan kasi nga nagsabi na ako nung gabi na hindi po ako makakapunta dyan kasi nga meron tayong appointment. Ano po? So ngayon, dun sa lahat ng mga nagpunta po, maraming salamat. I think umabot ata ng 10,000 or 4,000 yung mga pumunta dito po sa rally. Mas marami kaysa dun sa mga maisog rally mga kababayan nito pong mga Duterte. Ano po, yung mga maisog rally nitong mga DD-set. Alam nyo ba mga kababayan, nagyayabang etong si Panelo na kokonti lang daw, minaliit mga kababayan, etong nangyaring rally po kahapon. Pero bago natin pag-usapan yon, panoorin muna natin ito, nakita nating balita na kung saan iba't ibang grupo na nagrally para umusad ng impeachment versus VP Sara Duterte. So i-play po natin mga kababayan. Bukod sa rally sa EDSA Shrine, una na ring nangalampag ang ilang grupo sa People Power Monument. Inip na raw silang ma-impeach ang vice-presidente. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Ito nyo, ang dami oh. Alas 9 kaninang umaga, nagmarcha ang higit 4,000 miyembro ng Akbayan Party List, Magdalo at iba pang sectoral groups sa White Plains Avenue papunta sa People Power Monument sa EDSA. Sa dami ng dumalo, nagdulot ito ng traffic sa paligid at sa EDSA northbound. Habang nagpoprograma, biglang umulan pero hindi yan alintana ng mga nagprotesta. Kinalampag nila ang liderato. Eto doon sa mga DD-set, wag nyong ikukumpara yung naging rally ng INC sa rally pong ito. Kasi ito mga kababayan, hindi po ito sa pilitan. Pero hindi ko naman sinasabi na yung rally ng INC ay sa pilitan. Pero yung kasi sa kanila mga kababayan, yun po ay utos galing po sa pamamahalang pangkalahatan na ibinaba po sa lahat ng mga kaanib. Ito naman mga kababayan, kung sino yung mga gustong makijoin, pwede po kayong makijoin. Ano po yung nangyaring rally kahapon at nung nakaraang araw. So ngayon, yung sinasabi ni Panelo, nakakaunti lang daw yung mga nagpunta sa rally, napakahina daw nung crowd mga kababayan, opinion niya yon. Pero kung titingnan po natin, mas marami mga kababayan, yung mga pumunta sa rallying ito at yung mga pumunta sa mga naging rally kahapon, kaysa po dun sa mga naging rally ng mga DD-set, yung kanilang mga mimulmawer at yung kanilang mga mga kababayan, mga maisog rally na wala namang pinuntahan. Ano po, hindi nagtagumpay, ika nga mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin ng Kamara na aksyonan na ang mga inihaing impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Anong petsa na? Dumaan ang Pasko, ang bagong taon, natapos pati Chinese New Year, pero hanggang ngayon, ang ating impeachment complaint ay natutulog pa rin sa Office of the Secretary General. Galawin na ang baso, panagutin na si Sara Duterte. Maging ang apo ni dating Pangulong Cory Aquino at Senador Ninoy Aquino na si Kiko Aquino D. present sa programa. Kabilang siya sa mga naghain ng impeachment complaint laban sa bise. Again, para sa amin, guilty na guilty si VP Sara. Kung hindi sumasang-ayon yung House, sabihin nyo na. Sabihin nyo na tama yung pagpatay. Sabihin nyo na tama yung paglulustay ng pera ng bayan. Please hear the impeachment now. Do your jobs. May hiwalay na rally din sa Liwasang Bonifacio sa Maynila sa pangunguna ng Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw Network Alliance o Tama Na. Giit nila, wag nang makialam si Pangulong Bongbong Marcos sa impeachment case. Hayaan daw na kumilos. Hindi naman kasi nakikialam mga kababayan ng presidente. Hindi nakikialam ang presidente sa impeachment nitong si Sara Duterte. Ang sabi lang ni PBBM, kung matatandaan nyo, noong mga nakaraang buwan, wag nang pagtuunan ng pansin itong si Sara Duterte. Kaso nga lang biglang nagbago mga kababayan dahil nga ang naging pahayag nito lang ng presidente hindi pa napapanahon. So kung titingnan natin mga kababayan, talagang pag pinag-usapan nga naman yung impeachment ni Sara Duterte, lalo na may mga re-electionist ngayon, yung iba naghahangad ng boto, may boto ng mga DD-set mga kababayan, medyo alanganin sila dyan sa usaping yan. Kaya kung titingnan nyo, yung ibang mga kongresista dati na malalakas ang loob na magsabi na dapat nang ma-impeach itong si Sara Duterte, ang nangyayari ngayon mga kababayan, yung iba nagsasalita na nanlalamig na sila.
dito po sa impeachment nitong si Sara. At alam naman natin mga kababayan, pagdating ng Senate, pagdating ng Senado, marami mga pro Sara Duterte doon. Marami mga pro Duterte doon. At alam natin na wala ding pupuntahan yan, mga kababayan. Kaya nga mas maganda, gaya nga nung naging sagot ni Tito Sen sa isa niyang interview, na kung gusto ulit pag-usapan yan by July, pagkatapos ng eleksyon, pwede na ulit buksan yan at pag-usapan, mas mahaba yung panahon, mga kababayan. So kung pag-uusapan yan, after election, mas maganda. Kaya nga dapat sa mga kababayang Pilipino natin, kung kayo ay magluluklok at pipili ng kandidato, ano po, na ibuboto nyo ngayon, piliin nyo yung hindi pro-China at pro-Duterte. Para na sa ganun, mga kababayan, yung inaasam-asam natin na mapapanagot yung mga politiko na katulad nitong si Sara Duterte, mapapapanagot siya. Kasi nga, pro-Pilipino, pro-mamamayang Pilipino yung maiiluklok po ninyo. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ang Kongreso. Sa tatlong impeachment Tsaka ang piliin yung kandidato, yung walang utang na loob, mga kababayan, sa mga Duterte. Kasi pag may utang na loob yan, nako, malabong umusad mga kababayan sa Senate, yung mga impeachment na yan. Ano po, kung yung pipiliin yung kandidato at tatayong mga hukom, mga kababayan, mga katulad ni Robin Padilla, napakalabo. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte, betrayal of public trust, ang isang common ground for impeachment. Inilatag din nila ang anilay matinding pang-aabuso sa discretionary powers ng bise sa Tama. paggasta ng higit 600 million pesos na confidential funds ng kanyang mga opisina. Nauna nang sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco, hinihintay pa kung may ika-4 na reklamo. Sagot naman ng ilang kongresista, challenge talaga ang timing at kung may numero ba sa Senado. It's not just a matter of impeaching a certain official. It's also assuring a conviction in the Senate. Most of them will be focused campaigning, in the coming days. So that would also be a challenge. Tama itong sinasabi ni Congressman Adjong, mga kababayan, kasi hindi talaga natin alam kung may bilang sa Senate. Lalo na at marami doon, mga kababayan, mga pro-Duterte. Kaya nga po dapat pagdating ng eleksyon, ang iboto ninyo, una, walang utang na loob sa mga Duterte, pangalawa, hindi pro-China. Para umusad yung impeachment nitong si Sara Duterte. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ayon naman kay dating presidential spokesperson Salvador Panelo, walang-wala ang rally sa People Power Monument kumpara sa milyong dumalo sa Peace Rally sa Quirino Grandstand bilang suporta sa panawagan ng Pangulo na huwag ituloy ang anumang impeachment laban sa bise. Iba naman kasi yun. Iba naman kasi yun, mga kababayan, yung peace rally ng Iglesia ni Cristo. Kaya nga nang sabi ko kanina, yan po ay tagubilin na ibinaba pa mula sa mataas, mga kababayan, hanggang sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Hindi po yan, mga kababayan, although hindi man sa pilitan yung sa INC, pero mga kababayan, yun po kasi kautusan na ibinaba sa pangkalahatan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ito naman, mga kababayan, kung sino lang yung may gustong sumama, malaya silang sumama. Ito naman ay walang grupo-grupo or walang yung sinasabing mga religious group na may mga kautusan na ibinababa sa pinakababa para pumunta at mag-rally. Magkaiba yon, mga kababayan. Magkaiba po yung rally ng INC at magkaiba po itong rally na ginanap kahapon. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Yan ang problema kasi, mga kababayan, sa mga kaalyado nitong sina Duterte. Ginagamit nila yung Iglesia ni Cristo. Diyan ako, mga kababayan, nadidisappoint minsan lang nagrally ang INC. Para nga sa sinasabi nilang pangkapayapaan, mga kababayan. Pero dahil nga sa ginawa ni Congressman Marcoleta, lumakas ang loob nitong mga kaalyado ni Duterte na ipagmalaki na mas malaki yung naging rally ng Iglesia ni Cristo para suportahan na wag ma-impeach itong si Sara Duterte, at minamaliit nila yung isinasagawang rally ng mga kababayang Pilipino po natin na talagang ang panawagan lang naman papanagutin etong si Sara Duterte at dapat ito'y ma-impeach para hindi pa marisa ng ibang mga politiko. So ngayon, ang ginagawa ng kampo nitong si Digong, ipinagmamalaki nila yung rally ng Iglesia ni Cristo at minamaliit nila yung mga nangyaring rally. So ngayon, mga kababayan, ito, pakinggan natin etong sinasabi dito, mga kababayan, sa isang balita na kung saan minaliit daw. Ito, minaliit ng kampo ng mga Duterte ang mga pro-impeachment rally. Bakit, mga kababayan? Ito, i-play po natin. Anyway,
Shoutout kay Mima Alicia. Paki-subscribe natin yan si Mima Alicia. Kasamahan po natin yan. Tol, shoutout ha. Thank you ha. Sa pagpunta. Shoutout kay Kuya Joel Kilon. Kay Ma'am Chay Chair, may galab shoutout po ha. Pagpatuloy pa natin. Inaliit naman ng kampo ng mga Duterte ang mga pro-impeachment rally. Paniwala ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, mga dilawan at makakaliwa ang nasa likod ng mga protesta laban kay VP Sara. Dagdag pa niya, hindi ito maikukumpara sa Paano mo naman nasabi ng mga dilawan, may mga nagpunta doon na mga pro-government na sumusuporta sa gobyerno, mga pro-government supporter. Paano niya nasasabi mga kababayan na mga dilawan lang yung mga nagrally doon at mga aktivista? Kung titingnan naman po natin mga kababayan, kahit sino naman, malayang magpahayag ng kanilang gustong sabihin at malaya silang makapagrally. Sila nga, ilang beses silang nagrally. Mga kababayan, hindi sa ipinagtatanggol ko yung isinagawang rally po kahapon, pero siguro napapapanahon na rin para mapakinggan ang tinig ng mamamayan, yung totoong tinig ng mamamayan na gusto talagang pagbayarin. Etong si Sara Duterte sa paglustay ng pera ng mamamayan, kasi hindi naman po talaga nila pera yan. Pera po yan ng taong bayan, kaya may karapatan ng taong bayan na mag-ingay. At manawagan na sana ma-impeach na itong si Sara Duterte at mapapanagot po ito. So karapatan po yan na mga kababayang Pilipino natin, kasi pera nila yung pinag-uusapan dyan. Parang ang dating kasi dito mga kababayan, parang sinasabi ni Panelo na sila lang yung may karapatang mag-rally, sila lang yung may karapatan na magparally at magpahayag ng kanilang mga saloobin, kahit puro pagdepensa kay Sara Duterte yung pinagsasasabi. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. higit 1 milyon na dumalo naman sa peace rally kamakailan ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Yan. Panawagan ni Panelo sa mga rallyista, tanggapin na lamang na walang basehan ang mga impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo at ang tangkang i-disqualify siya sa 2028 presidential elections. Yan yung sabi ni Panelo, tanggapin nyo na lang. Mamamayang Pilipino, tanggapin nyo na lamang daw po ang katotohanan na wala daw sapat na basihan para daw ma-impeach itong si Sara Duterte at walang sapat na basihan para daw po ma-disqualified sa 2028 presidential election itong si Sara. So papayag ba kayo nun? Mga kababayan ko, papayag ba kayo nun na kapag kang isang politiko nilustay ang pera ng mamamayang Pilipino, okay lang sa inyo na hindi na pag-usapan at hindi na sagutin? At okay lang na nananakaw di umano at nalulustay at hindi alam kung saan dinadala ang pera ng taong bayan, payag kayo na ganon? Lalo na at etong taong ito na dapat pinananagot, may balak pa na tumakbo sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas. Ano na lang ang mangyayari sa Pilipinas kapag ka itong mga ganitong klase ng tao ay naluklok, mga kababayan? Hindi marunong magpaliwanag at walang accountability. Kawawa naman ang mamamayang Pilipino, kawawa ang Pilipinas. Ano po, lalo na at alam natin kung ano yung agenda nila kapag ka nakabalik sila sa kapangyarihan. Kaya nga kahit mali na, mga kababayan, pinagtatanggol pa rin ni Panelo. Kasi nga mga kababayan, may mga hidden agenda etong mga ito. At dapat wag po nating payagan at pigilan natin yung mga binabalak ng mga yan. Kaya nga kung titingnan nyo, maliwanag sinasabi ni Panelo, tanggapin nyo na lamang daw na yung pera ng mamamayan, wala na. Tanggapin nyo na lamang daw na walang matibay na ebidensya para ma-impeach itong si Sara Duterte at tanggapin nyo na lamang daw na sa ayaw at sa gusto ninyo, magiging presidente itong si Sara sa darating na 2028, mga kababayan. So payag ba kayo sa ganon? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan sa sinasabi nitong si Panelo na mahina daw yung nangyaring rally kahapon, mga kababayan, at mas marami daw yung nangyaring rally na isinagawa ng Iglesia ni Cristo. Pero gaya nga po ng sabi ko sa inyo, yung rally ng Iglesia ni Cristo hindi po natin pwedeng i-compare sa mga normal rally lamang po. Kasi yung rally ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan, yan po ay pamula sa mataas, ibinaba yung kautusan sa lahat ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya hindi po natin pwedeng i-compare yon.